Gumuho ang buhay ko nang makita kong bumaba sa truck ang anak kong si Miguel, kasama ang aking manugang na si Rebelin. At narinig ko ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan, ito ay para sa bago naming bahay. Hindi mo na kailangan ito. Pumasok sila sa sarili kong tahanan na parang magnanakaw, bit-bit ang aking telebisyon, ang aking refrigerator, ang aking mga muebles, maging ang mga pinta na nagpalamuti sa aking dingding sa loob ng 30 taon. Pinanood ko silang umalis dala ang lahat ng mayroon ako. Ngunit nang makarating sila sa gate ng bago nilang bahay, may nagtulak sa kanila para humampas sa preno at manatiling nakapako sa kinatatayuan. Hindi ko kailanman inakala na ang sarili kong anak ay may kakayahang gumawa ng ganoong kalupitan. Ako ay 73 taong gulang na at sa nakalipas na 50 taon, nabuhay ako para lang sa kanya. Nang mamatay ang kanyang ama sa kakilakilabot na aksidenteng iyon, si Miguel ay 15 taong gulang pa lamang. Nabalo ako sa edad na 23, walang pera at may wasak na puso. Naalala ko ang gabing iyon na umuulan nang umuwi ako mula sa ospital. Niyakap ang aking anak sa gitna ng aking luha, at sumumpa sa kanya na hinding-hindi siya magkukulang sa anumang bagay. Napakatanga ko para maniwala na ang pag-ibig ng isang ina ay laging sinusuklian. Nagtrabaho ako araw at gabi bilang mananahi sa maliit na silid sa likod ng bahay. Ang aking mga daliri ay puno ng pilat mula sa turok ng karayom. Napagod ang aking mga mata sa ilalim ng kumukurap na dilaw na lampara, ngunit ginawa ko ang bawat tahi na iniisip siya. Ang aking makina ng panahi ang naging tanging kasama ko. Ang patuloy na tunog na iyon ang nagpatulog sa akin sa madaling araw, habang tinatapos ko ang mga damit pang debut, uniforme ng paaralan, mga kortina para sa mga kapitbahay, lahat para kay Miguel, laging para kay Miguel. Nang gustuhin ni Miguel na mag-aral ng engineering, hindi ako nag-atubili kahit isang segundo. Ibinenta ko ang singsing na diamante na bigay ng kanyang ama sa araw ng kasal namin, ang gintong hikaw na minana ko sa aking lola, maging ang relo na bigay niya sa aming unang anibersaryo. Ang lahat ay ginawang pera para sa kanyang mga libro, bayad sa unibersidad at gastos. Malinaw kong naaalala ang pagpunta sa bahay isang laan dala ang mga alahas na nakabalot sa isang puting panyo. Ang lalaki ay nag-alok sa akin ng 60,000 para sa lahat. Maliit lang iyon para sa halaga nito sa sentimental na paraan, ngunit sapat na iyon para sa unang bayad sa tuition ni Miguel. Sa loob ng 5 taon ng kolehiyo, nagtrabaho ako ng 12 oras sa isang araw. Naging deformed ang aking mga kamay. Naging kuba ang aking mga balikat. Ngunit sa tuwing tumatawag si Miguel upang sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang mga klase, tungkol sa kanyang mga proyekto, pakiramdam ko ay sulit ang lahat. Ma, ang dami kong natututunan, sasabihin niya sa akin nang may pagkasabik, at ako ay ngingiti habang ang aking mga daliri ay dinudugo mula sa sugat ng karayom. Sa mga gabing hindi ako makatulog sa sakit, bumabangon ako upang panoorin siyang mag-aral at makaramdam ng pagmamalaki dahil sa pagbibigay ng lahat para sa kanya. Malinaw kong naaalala ang araw ng kanyang pagtatapos. Nakasuot ako ng aking wine-colored na damit, ang tanging eleganteng damit na natira sa akin, pagkatapos maibenta ang halos lahat ng aking damit upang bayaran ang kanyang mga gastusin. Pumalakpak ako hanggang sa sumakit ang aking mga kamay nang tawagin ang kanyang pangalan. Si Miguel ay napakagwapo sa kanyang itim na gown, napaka-proud, napakatagumpay. Naisip ko na sulit ang lahat. Salamat, hindi ko kailanman magagawa ito kung wala ka. Bumulong siya sa aking tainga habang nagpo-pose kami para sa litrato na itinatago ko pa rin sa aking nightstand. Hinawakan ko ang larawang iyon sa aking puso na parang isang kayamanan, naniniwala na iyon ang simula ng isang bagong kabanata, kung saan maaari naming sa wakas ay tamasahin ng magkasama ang bunga ng napakaraming sakripisyo. Ngunit ang buhay ay may malupit na paraan ng pagtuturo sa atin na ang mga pangako ay nakakalimutan kapag may lumabas na mga bagong prioridad. Nakakuha si Miguel ng mahusay na trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon, nagsimulang kumita ng higit sa 180,000 sa isang buwan, at naisip ko na maaari na naming ayusin ang lumang bahay na ito, baka maglakbay ng kaunti. Makita ang mga lugar na palagi naming pinangarap na bisitahin noong bata pa siya. Bibili ako ng bagong bahay para sa iyo, ma, pangako niya sa tuwing bumibisita siya. Gayunpaman, hindi naging ayon sa inaasahan ko ang mga bagay-bagay. Sa loob ng maraming buwan, patuloy akong nagkakarayom ng damit ng ibang tao, nag-ipon ng bawat sentimo na kinikita ko,
nangangarap sa araw na sasabihin sa akin ng aking anak na hindi ko na kailangang magtrabaho pa. Ngunit sa halip, nagsimulang umuwi ng mas madalas si Miguel. Ang kanyang mga tawag ay naging kalat-kalat. At kapag nag-uusap kami, tila malayo siya, na parang isa akong abala sa kanyang bagong matagumpay na buhay. Ang kanyang mga pagbisita ay nagmula sa lingguhan patungo sa buwanan, pagkatapos ay sa paminsan-minsan. Palagi siyang may dahilan, masyadong maraming trabaho, mahahalagang proyekto, pulong ng mga client. Isang araw, dumating siya na may balita na magbabago ng lahat magpakailanman. Mayroon siyang kakaiba, nerbiyosong ngiti, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaupo siya sa aking lumang mesa sa kusina. Ma, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang napaka-espesyal na tao, sabi niya. At sa isang sandali, napuno ng pag-asa ang aking puso. Naisip ko na sa wakas ay magkakaroon ako ng manugang na tutulong sa akin na alagaan siya, na magbibigay sa akin ng mga apo upang punuin ang tahimik na bahay na ito. Gaano ako kamali? Sa unang pagkakataon na nakita ko si Rebelin, alam ko kaagad na nawala na ang aking anak magpakailanman. Umalis si Miguel noong linggo ng hapon na iyon, kasama ang isang matangkad, payat na babae na may perpektong istilong blonde na buhok at mahaba, pulang kuko na parang mga kuko. Nakasuot siya ng koral na damit na mas mahal pa kaysa sa buong wardrobe ko, at matataas na takong na umalinggaw sa aking sementadong sahig na parang martilyo sa aking puso. Mula sa sandaling tumawid siya sa pintuan, tiningnan ng kanyang mga mata ang aking simpleng tahanan nang may tingin ang paghamak na hindi niya sinubukan na itago. Ma, ito si Rebelin, ang kasintahan ko, sabi ni Miguel sa isang boses na hindi ko kailanman narinig, na parang humihingi siya ng tawad para sa isang bagay. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron at iniabot ang aking braso upang batiin siya, ngunit bahagya niyang hinawakan ang aking kamay gamit ang kanyang mga daliri na parang natatakot siyang mahawa ng aking kahirapan. Mabuti at nagkita tayo, binibini, bulong niya nang hindi tumitingin sa akin, habang kumukuha siya ng isang maliit na tissue mula sa kanyang purse upang punasan ang kanyang mga kamay pagkatapos akong hawakan. Umupo na po kayo. Magtitimpla ako ng kape, sabi ko, sinusubukang maging masigla, bagamat sa loob ko ay nakaramdam ako ng paninikip sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag. Habang kumukulo ang tubig sa aking lumang coffee pot, narinig ko ang kanilang mga bulong mula sa sala. Miguel, dito ka ba talaga lumaki? Tanong niya sa isang mahinang boses, ngunit sapat na malakas para marinig ko. Pansamantala lang iyan, mahal. Alam mo na nag-ipon kami para sa bahay namin. Sumagot ang aking anak na may boses na puno ng kahihiyan na nagwasak sa aking kaluluwa. Nang bumalik ako nadala ang kape sa aking pinakamahusay na mga tasa, ang iilan na natira sa aking porcelain set, tiningnan ni Rebelin ang mga ito na parang maruming lalagyan. Salamat, pero hindi ako umiinom ng kape, sabi niya, tinutulak ang tasa gamit ang kanyang kamay. May organic green tea ba kayo o imported mineral water? Lumubog ang aking puso dahil alam kong wala ako ng alinman sa kanyang hinihingi. Tubig lang po sa gripo ang mayroon ako, bulong ko, pakiramdam ko ay maliit ako sa sarili kong bahay. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi ako nauuhaw, sagot niya nang may peking ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Sa unang pagbisita na iyon, hindi tumigil si Rebelin sa paggawa ng masasakit na komento na nakabalag kayo bilang inosenteng tanong. Gaano nakatagal mula nang pininturahan ninyo ang bahay? Sinauna ba ang sofa na ito? Wala kayong air conditioning? Bawat salita ay parang sampal sa mukha na hindi ako ipinagtanggol ng aking anak. Sa kabaligtaran, si Miguel ay mukhang nahihiya at tumingin sa akin na parang ako ang may kasalanan dahil sa wala akong mas presentable na bahay para sa kanyang perpektong kasintahan. Sinabi sa akin ni Miguel na nagtatrabaho ka bilang mananahi, sabi ni Rebelin, sinusuri ang aking makapal, may mansa na mga kamay mula sa maraming taon ng trabaho. Ang quaint naman. Siguro mahirap makaraos sa ganyan ngayon. Ang kanyang tono ay mapagmataas na parang nakikipag-usap sa isang maliit na bata. Ayos naman po ako, salamat, sagot ko, sinusubukang panatilihin ang aking dignidad, bagamat sa loob ay nakaramdam ako ng pagkapahiya. Aba, at least hindi na kailangan ni Miguel na suportahan mo siya, hindi ba? Kumikita na siya ngayon ng sapat para alagaan ang sarili niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang balaraw sa aking puso. Sa loob ng maraming taon,
pinangarap ko ang araw na magiging independente si Miguel, ngunit hindi ko kailanman inakala na ang ibig sabihin nito ay disposable ako sa kanyang buhay. Mahalaga pa rin si Mama sa akin, bulong ni Miguel, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang paninindigan. Kinuha ni Rebelin ang kanyang braso ng may pagmamay-ari at ngumiti. Naman, mahal, pero oras na para magsimula ka ng sarili mong pamilya, hindi ba? Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal at patuloy na pagpapahirap. Unti-unting nagawa ni Rebelin na ihiwalay si Miguel mula sa akin. Una, ang mga pagbisita. Hindi kami makakapunta ngayong linggo, mahal. May mga plano kami, sasabihin niya sa tuwing babanggitin niya ang pagbisita sa akin. Pagkatapos ang mga tawag. Masyadong abala si Miguel, Aling Julia, sasabihin ko sa kanya na tawagan ka mamaya. Sasagutin niya kapag nag-dial ako ng kanyang telepono. At pagkatapos ay dumating ang mga kasinungalingan, ang banayad na manipulasyon na lumason sa isip ng aking anak laban sa akin. Ang iyong ina ay masyadong umaasa sa iyo, Miguel, narinig ko siyang sinabi minsan nang akala nila ay wala ako sa malapit. Ang isang ina na tunay na nagmamahal sa kanyang anak ay gustong makita siyang lumipad. Hindi siya tinali sa pagkakasala at pangangailangan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nagkunwari akong naghugas ng pinggan, ramdam ang mga nakalalasong salitang iyon na tumutusok sa aking kaluluwa. Kailangan mong isipin ang ating kinabukasan. Hindi ka maaaring manatiling mamas boy magpakailanman. Unti-unti nagsimulang magbago si Miguel sa akin. Ang kanyang mga yakap ay naging mekanikal. Ang kanyang mga ngiti ay pilit, ang kanyang mga pagbisita ay isang obligasyon sa halip na isang kasiyahan. Kapag nag-uusap kami sa telepono, palagi siyang tila nagmamadaling ibaba. Kumusta ka, anak ko, tanong ko, at sasagutin niya ng may monosyllables. Ayos lang, maabla. Tatawag ako mamaya. Ngunit ang mga mamaya na iyon ay dumarating ng mas madalang. Ang unang pagkakataon na dumating si Rebelin sa aking bahay ng mag-isa ay noong isang Martes ng umaga. Nanahi ako ng damit pangkasal, nagtatrabaho sa maselang burda na aabutin ako ng linggo upang tapusin nang marinig ko ang kanyang takong sa aking pinto. Hello, mother-in-law, sabi niya nang may peking ngiti na alam ko ng mabuti. Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso dahil ang kanyang tono ay hindi nagpapahiwatig ng mabuti. Ito ay tungkol sa amin ni Miguel, sinimulan niya habang nakaupo siya sa gilid ng aking sofa, maingat na huwag hawakan ang gamit na mga unan. Malapit na kaming ikasal at tinitingnan namin ang mga bahay na bibilhin. Nakakita kami ng isang maganda, 3 silid-tulugan na may malaking hardin sa isang napaka-eksklusibong lugar. Napuno ng luha ng kagalakan ang aking mga mata dahil naisip ko na darating siya upang imbitahan ako sa kasal, baka hilingin sa akin na maging bahagi ng mga paghahanda. Napakaganda, bulalas ko, isinasantabi ang aking panahi. Kailan ang kasal? Paano ako makakatulong? Ngunit ang ngiti ni Rebelin ay naging mas malamig, mas mapanuri. Aba, iyon mismo ang gusto kong pag-usapan sa iyo, mother-in-law. Tingnan mo, ang bahay ay nagkakahalaga ng malaking pera. 1,000,000,000 iyon at bagamat kumikita ng maayos si Miguel, kailangan naming gumawa ng ilang pagsasaayos sa aming mga gastusin. Hindi ko naintindihan kung saan patungo ang usapan, ngunit may isang bagay sa kanyang tono ang nagpadaloy ng lamig sa aking gulugod. Gumagastos ng malaki si Miguel sa pagbisita sa iyo, pagbili sa iyo ng mga bagay, pag-aalala tungkol sa iyo. Nagpatuloy siya sa isang matamis, ngunit nakalalasong boses. At kailangan namin ang bawat sentimo para sa aming kinabukasan na magkasama. Ang isang ina na tunay na nagmamahal sa kanyang anak ay gustong makita siyang umunlad, hindi ba? Siyempre gusto kong makita si Miguel na masaya, sagot ko, nalilito. Palagi kong gusto ang pinakamahusay para sa kanya. Tumango si Rebelin na parang isang guro na nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang mabagal na mag-aaral. Kung gayon, maiintindihan mo na oras na para tumigil ka sa pagiging pabigat sa kanya. Pabigat? Ulit ko, pakiramdam ko ay naputol ang aking boses. Hindi ako kailanman naging pabigat kay Miguel. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko upang makapag-aral siya, upang magkaroon siya ng lahat ng kailangan niya. Ngunit tiningnan niya ako nang may malupit na ngiti na nagsisimula kong makilala ng masyadong mabuti, na parang ang aking mga salita ay ang mga reklamo ng isang sirang bata.
Ay, mother-in-law, hindi ito tungkol sa nakaraan, sabi ni Rebelin, nag-cruise ang kanyang perpektong mga binti at inaayos ang kwintas na perlas na suot niya. Ito ay tungkol sa kasalukuyan at sa hinaharap. Si Miguel ay hindi na bata na nangangailangan ng kanyang ina upang suportahan siya. Mayroon na siyang mga responsibilidad ng isang lalaki sa akin, sa pamilya na bubuin namin. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso. Kailangan niyang mag-focus sa amin, hindi nahahati sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Ngunit gusto ko lang maging bahagi ng kanyang buhay, bulong ko, ramdam ang mga luha na nagsisimulang magpalabo sa aking paningin. Hindi ako humihingi ng marami, para lang bumisita siya sa akin paminsan-minsan, para mag-usap kami sa telepono. Bumuntong hininga si Rebelin na parang nakikitungo siya sa isang napakahirap na tao. Iyan mismo ang problema, Aling Julia, hindi mo naiintindihan na si Miguel ay hindi na sa iyo. Ngayon, siya ay sa akin. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang sampal. Ang mga anak ay hindi pag-aari ng sinuman na gawa kong sabihin sa isang bulong. Mahal ko siya, ngunit hindi ko kailanman sinubukan na angkinin siya. Tumawa si Rebelin ng tuyo, mapanuri. Talaga? Kung gayon, bakit sa tuwing gusto ni Miguel na gumawa ng isang bagay sa akin, nagpapakita ka na may ilang pangangailangan, ilang problema, ilang luha? Bakit palagi mong kailangang ipaalala sa kanya ang lahat ng ginawa mo para sa kanya? Hindi ko kailanman nagsimula akong magprotesta, ngunit pinutol niya ako sa isang kaway ng kanyang perpektong manicured na kamay. Sinasabi sa akin ni Miguel ang lahat, Aling Julia. Sinasabi niya sa akin kung paano mo patuloy na ipinapaalala sa kanya na ibinenta mo ang iyong mga alahas para sa kanya, na nagtrabaho ka araw at gabi, na nagsakripisyo ka. Iyan ay tinatawag na emotional blackmail. At pagod na si Miguel sa pagdadala ng pagkakasala na iyon. Nagsimulang gumuho ang aking mundo. Totoo ba ang sinabi niya? Talaga bang nakakaramdam ng pagkakasala si Miguel kapag ipinapaalala ko sa kanya ang lahat ng dinaanan namin ng magkasama? Naisip ko na ang mga iyon ay magagandang alaala, patunay ng pag-ibig naming mag-ina. Ngunit baka lang tama si Rebelin. At sinasakal ko ang aking anak nang hindi ko namamalayan. Nakikita ko na nagsisimula ka ng maintindihan, nagpatuloy si Rebelin, nakikita ang aking ekspresyon ng pagkalito at sakit. Kailangan ni Miguel ng espasyo upang lumaki, upang maging lalaki na kailangan ko. At ikaw, nang may paggalang, ay hindi tumutulong sa kanya. Pinapanatili mo siyang parang isang dependent na bata na kailangang pumili sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang asawa. Tumayo siya mula sa sofa at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang kalye na parang ang aking bahay ay labis na nakakabagot sa kanya. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong ko sa isang sirang boses. Pakiramdam ko ay natalo na ako bago ko pa man alam ang sagot. Lumingon si Rebelin sa akin nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Napaka-simple, mother-in-law. Bigyan mo si Miguel ng espasyo na kailangan niya. Tigilan mo ang madalas na pagtawag sa kanya. Tigilan mo ang paghingi sa kanya na bumisita. Tigilan mo ang pagpaparamdam sa kanya na nagkasala dahil sa mayroon siyang bagong buhay. Huminto siya ng mapanuri bago nagpatuloy. At ang pinakamahalaga, tumigil ka sa pag-asa sa kanya sa pinansyal. Sa pinansyal? Ulit ko, nalilito. Ngunit hindi ako umaasa kay Miguel. Nagtatrabaho ako. Sinusuportahan ko ang sarili ko. Naglabas si Rebelin ng isa pang masakit na tawa. Pakiusap, Aling Julia, huwag kang magkunwari. Sinabi sa akin ni Miguel na tinutulungan kanya sa mga gastusin sa bahay, na binibili kanya ng gamot, na binibigyan kanya ng pera para sa iyong mga pangangailangan. Kailangan itong tumigil. Ang katotohanan ay si Miguel, sa sarili niyang inisyatiba, ay tumutulong sa akin sa ilang gastusin. Nang masira ang aking lumang heater noong nakaraang taglamig, iginiit niya na bilhan ako ng bago. Nang magkasakit ako ng trangkaso at nangangailangan ng mamahaling gamot, pumunta siya sa butika nang hindi ko hinihiling. Tinutulungan niya ako dahil gusto niya, bulong ko ng mahina. Hindi ko kailanman hiniling sa kanya ang anumang bagay. Iyan ang iniisip mo, sagot ni Rebelin ng may kalupitan. Ngunit sinabi sa akin ni Miguel na nakakaramdam siya ng obligasyon na alagaan ka dahil palagi mong ipinapaalala sa kanya kung gaano ka kalungkot, kung gaano kahirap para sa isang babae sa edad mo ang makaraos. Iyan din ay emotional manipulation, Aling Julia.
Tumahimik ako, ramdam ang bawat salita niya na nagwasak sa akin sa loob. Totoo ba na minanipula ko ang aking anak nang hindi ko namamalayan? Ang aking mga luha ba, ang aking mga alalahanin, ang aming pinagsamahan na mga alaala ay talagang isang anyo ng blackmail. Nagsimula akong magduda sa lahat. Bawat usapan na mayroon ako kay Miguel, bawat sandali na pinagsamahan namin. Nakikita kong pinag-iisipan mo ito, sabi ni Rebeli nang may kasiyahan, na parang isang mandaragit na alam na ang biktima nito ay sugatan. Iyan ay mabuti. Nangangahulugan iyon na mahal mo talaga si Miguel at gusto mo ang pinakamahusay para sa kanya. Lumapit siya at inilagay ang kanyang malamig na kamay sa aking balikat. Kung tunay mo siyang mahal, hayaan mo siyang umalis. Hayaan mo siyang maging masaya sa akin. At kung gagawin ko iyon, tanong ko, halos hindi marinig ang aking boses. Kung aatras ako, kung titigil ako sa pagtawag sa kanya, kung tatanggihan ko ang kanyang tulong, magiging masaya ba siya? Ngumiti si Rebelin na parang nanalo siya ng isang mahalagang labanan. Naman! Bubuo kami ni Miguel ng isang magandang buhay na magkasama. Magkakaroon kami ng mga anak, sarili naming bahay, mga paglalakbay, mga adventure, lahat ng nararapat sa kanya pagkatapos ng maraming taon ng sakripisyo. At, bulong ko, ramdam ang pagkasira ng aking puso sa libu-libong piraso. Ano ang mangyayari sa akin? Sa unang pagkakataon, bahagyang dumulas ang maskara ni Rebelin at nakita ko ang tunay na panlalamig ng kanyang kaluluwa. Nabuhay ka na, Aling Hulya. Nagkaroon ka ng iyong asawa. Nagkaroon ka ng iyong anak. Ginampanan mo ang iyong papel bilang isang ina. Ngayon, oras na para hayaan mo si Miguel na mabuhay sa kanya. Naglakad siya patungo sa pinto ng may tiwala na mga hakbang na parang katatapos lang niya ng isang matagumpay na misyon. Bago umalis, lumingon siya sa huling pagkakataon. Sana ay maging isang masayang pamilya tayo, mother-in-law. Ngunit posible lang iyan kung naiintindihan mo ang iyong lugar sa buhay ni Miguel ngayon. At sa mga salitang iyon, umalis siya sa aking bahay. Iniiwan akong mag-isa sa isang katahimikan na parang isang libingan. Umupo ako sa aking sofa sa loob ng maraming oras, pinapanood ang liwanag ng araw na dahan-dahang kumukupas habang pinoproseso ko ang bawat salita na sinabi ni Rebelin. Totoo ba na sinasakal ko si Miguel? Ang aking mga pagpapahayag ba ng pag-ibig ay naging tanikala na nagtali sa kanya sa isang nakaraan na gusto niyang iwanan? Nagsimulang lamunin ang pag-aalinlangan ang aking kaluluwa na parang isang mabagal, ngunit walang humpay na asido. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising, nakatingin sa kisam ng aking silid, inuulit ang bawat kamakailang usapan kay Miguel, sinusuri ang bawat kilos, bawat salita, naghahanap ng mga palatandaan na tama si Rebelin. Baka kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga problema sa kalusugan, hindi siya nag-aalala dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Baka kapag ipinapaalala ko sa kanya ang mga nakaraang sakripisyo, nakita niya iyon bilang tungkulin. Sa bukang liwayway, gumawa ako ng isang desisyon na magbabago ng lahat magpakailanman. Kung tama si Rebelin, kung ako talaga ay isang hadlang sa kaligayahan ng aking anak, kung gayon, kailangan kong lumayo. Dahil kung may isang bagay na dapat gawin ng isang ina higit sa lahat, iyon ay ang tiyakin ang kaligayahan ng kanyang anak, kahit na nangangahulugan iyon ng pagsasakripisyo ng sarili niya. Sa loob ng sumunod na ilang linggo, nagsimula akong lumayo kay Miguel ng unti-unti. Kapag tumatawag siya, ginagawa kong maikli at mababaw ang usapan. Kapag nag-aalok siyang bumisita, gumagawa ako ng mga dahilan upang iwasan iyon. Kapag iginiit niyang tulungan ako sa pera, magalang akong tumanggi, sinasabing hindi ko na iyon kailangan. Bawat pagtanggi ay parang pagpunit ng isang piraso ng aking puso, ngunit naisip ko na iyon ang tamang gawin. Agad na napansin ni Miguel ang pagbabago sa aking pag-ugali, at sa simula, siya ay mukhang nalilito at nag-aalala. Ma, ayos ka lang ba? Mukha kang iba, tatanungin niya sa aming maikling pag-uusap sa telepono. Ayos na ayos ako, anak. Abla lang sa pananahi ko, sasagutin ko, nagkukunwari ng kasiglahan na hindi ko nararamdaman. Ngunit sa loob, ang bawat salita ay parang paglunok ng sirang salamin. Bakit ayaw mong bisitahin kita? Ilang linggo na tayong hindi nagkikita, iginiit niya, ang kanyang boses ay tila talagang nasasaktan. Sa isang sandali, nag-alinlangan ang aking determinasyon at malapit ko nang sabihin sa kanya ang katotohanan upang ipagtapat kung ano ang sinabi sa akin ni Rebelin.
Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang kanyang mga salita. Ang isang ina na tunay na nagmamahal sa kanyang anak ay gustong makita siyang umunlad. Kaya, huminga ako ng malalim at nagsinungaling. Masyado lang akong abla, Miguel. Marami akong order ng damit at walang libreng oras. Ngunit si Rebelin ay matalino. Napakatalino. Alam niya kung paano bigyang kahulugan ang aking paglayo para sa sarili niyang kapakinabangan. Kita mo, mahal, sasabihin niya kay Miguel pagkatapos ng aming malamig na pag-uusap. Ayos lang ang nanay mo. Abla siya sa kanyang buhay. Hindi ka na niya kailangan tulad ng dati. Iyan ay mabuti. Nangangahulugan iyon na maaari kang maging independyente. At si Miguel, ang aking kawawang inosente, si Miguel ay nagsimulang maniwala na ang aking pag-atras ay isang palatandaan na ako ay mas mabuti, hindi na namamatay ako sa loob. Ang mga buwan ay lumipas na parang isang tahimik na bangungot. Ang aking mga araw ay napuno ng kalungkutan at mekanikal na trabaho. Nagtahi ako ng mga damit ng walang kagalakan, kumain ng walang gana, natulog ng walang pahinga. Ang bahay na minsan ay napuno ng mga pagbisita ni Miguel ay ngayon ay parang isang mausoleum. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin tungkol sa kanya. Ang upuan kung saan siya nakaupo upang sabihin sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho, ang mesa kung saan kami kumain ng magkasama tuwing linggo, ang larawan ng kanyang pagtatapos na nakaupo pa rin sa aking nightstand na parang paalala ng mas masayang mga oras. Noon, dumating si Miguel isang araw na may balita na bagamat inaasahan ay ganap na nagwasak sa akin. Ma, ikakasal kami ni Rebelin sa loob ng 3 buwan. Ipinahayag niya ng may ngiti na sinubukan na maging masaya, ngunit hindi maitago ang isang tiyak na kalungkutan. Hindi mo ba ako babatiin? Pinilit ko ang pinakamalaking ngiti na kaya ko at niyakap siya. Siyempre, anak. Masayang-masaya ako para sa iyo. Si Rebelin ay isang espesyal na babae. Gusto kong malaman mo na kahit ikakasal ako, palagi kang magiging mahalaga sa akin, bulong ni Miguel sa aking balikat sa panahon ng yakap na iyon na alam kong maaaring isa sa mga huli. Ipinikit ko ang aking mga mata at inukit ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang yakap, ang tunog ng kanyang paghinga sa aking alaala. Alam ko, anak, at gusto kong maging masaya ka sa kanya. Ang kasal ay naganap sa isang eleganteng ballroom sa Maynila. Dumating ako ng mag-isa, nakasuot ng aking pinakamahusay na violet na damit, ang isa na tinahi ko lalo na para sa okasyon. Umupo ako sa harap na hilera, ngunit pakiramdam ko ay isang estranghero ako sa sarili kong pagdiriwang ng buhay ng aking anak. Si Rebelin ay maningning sa kanyang designer na puting damit na mas mahal pa kaysa sa kinikita ko sa isang taon. Si Miguel ay mukhang gwapo sa kanyang tuksedo, ngunit sa buong seremonya, iniiwasan niya ang pagtingin kung saan ako nakaupo. Sa panahon ng resepsyon, nanatili ako sa aking itinalagang mesa, kumakain ng tahimik habang pinapanood ko ang aking anak na sumasayaw kasama ang kanyang bagong asawa. Ilang beses, sinubukan kong lumapit sa kanila upang batiin sila. Ngunit palaging may grupo ng mga kaibigan ni Rebelin na nakapaligid sa kanila, mga eleganteng tao na nag-uusap tungkol sa mga paglalakbay sa Europa, mga pamumuhunan, mga bahay sa eksklusibong mga lugar. Hindi ako kasya sa mundong iyon at alam ko iyon. Mother-in-law, natutuwa akong nakarating ka, sabi ni Rebelin nang sa wakas ay nagawa kong makalapit sa kanila. Ang kanyang ngiti ay perpekto para sa mga kamera. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpadala sa akin ng isang malinaw na mensahe, ginampanan mo na ang iyong papel. Ngayon, maaari ka nang umalis. Pagbati, nagawa kong sabihin, niyakap siya ng sandali. Sana ay maging masaya kayo. Ay, magiging masaya kami, sagot niya nang may kumpiyansa na nagpalamig sa akin. Marami kaming plano ni Miguel na magkasama. Pagkatapos ng kasal, ang mga pagbisita ni Miguel ay naging mas kalat-kalat pa. Masyado kaming abala sa pag-aayos ng bagong bahay, paliwanag niya kapag tinawagan ko siya. Gusto ni Rebelin na maging perpekto ang lahat bago kami lumipat ng tuluyan. Tumango ako at nagkunwari na naintindihan, ngunit sa loob, pakiramdam ko ay nawawala ang aking anak ng paunti-unti, na parang bawat araw na lumipas, lalo siyang lumalayo sa batang minsan kong hinawakan sa aking mga bisig, na nangako na palagi kaming magkasama. Ang bagong bahay na binabanggit ni Miguel nang may ganoong pagmamalaki ay naging isang simbolo ng lahat ng hindi ko maibigay sa kanya. Mayroon itong 3 silid-tulugan, malaking bakuran, 2-car garage, sabi niya sa akin nang may pagkasabi.
Dahan-dahan naming inaayos. Si Rebelin ay may napakagandang panlasa para sa mga bagay na ito. Ang bawat paglalarawan ay parang isang saksak dahil ginawa nitong mapagtanto ko kung gaano kaliit, gaano kaluma, gaano ka hindi sapat ang aking simpleng tahanan kumpara. At kailan kayo lilipat? Tanong ko isang araw, bagamat ang isang bahagi sa akin ay ayaw malaman ang sagot. Sa loob ng 2 buwan, sagot ni Miguel. Hapit na kaming handa. Kailangan lang namin ng ilang appliances at ilang muebles. Nagkaroon ng isang awkward na paghinto sa usapan na parang gusto niyang sabihin ang ibang bagay, ngunit hindi naglakas loob. May problema ba, anak? Tanong ko, nakaramdam ng bukol sa aking tiyan. Aba, ma, nag-uusap kami ni Rebelin. Sinimulan niya sa isang boses na tila si nanay. Napagtanto namin na marami kang mga bagay sa bahay mo na hindi mo na ginagamit. Mga bagay na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa amin upang simulan ang aming bagong buhay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso dahil naramdaman ko kung saan patungo ang usapan. Anong uri ng mga bagay, bulong ko? Aba, masyadong malaki ang CEO mo para sa isang tao, hindi ba? At ang refrigerator mo, masyadong. Sabi ni Rebelin, hindi na kailangan ng isang matandang tao ng ganoong kalaking fridge. Ang kanyang mga salita ay parang mga kutsilyo na lumulubog sa aking kaluluwa. At mayroon kang magagandang pinta sa sala na magiging perpekto sa bago naming bahay. Binili sila ni Papa ng mailabis na pag-ibig at naisip ni Rebelin na maganda kung mananatili sila sa pamilya. Tumahimik ako sa loob ng ilang segundo, pinoproseso kung ano ang hinihiling sa akin ng aking anak. Hindi lang sila mga bagay. Sila ang huling bakas ng buhay na binuo ko kasama ang kanyang ama, ang nasasalat na mga alaala ng aming pamilya. Miguel, nagawa kong sabihin, nanginginig ang aking boses. Ang mga bagay na iyon ang lahat ng natitira sa akin mula sa iyong ama, sa buhay namin na magkasama. Ngunit, ma, hindi naman namin sila nanakawin sa iyo, sagot niya ng may nerbiyosong pagtawa na nagwasak sa aking puso. Maaari mo kaming bisitahin palagi at makita sila. Bukod pa rito, hindi ka ba masaya na malaman na makakasama sila ng iyong anak? Ang kanyang mga salita ay eksaktong itinuro sa kanya ni Rebelin na sabihin. Naramdaman ko ang nakalalasong impluensya niya sa bawat pantig. At paano kung ayaw kong ibigay sila sa iyo? Tanong ko sa isang bulong, bagamat alam kong natalo na ako sa labanan bago pa ito nagsimula. Bumuntong hininga si Miguel na parang nakikitungo siya sa isang sirang bata. Ma, huwag kang maging makasarili. Nagsisimula kami ni Rebelin ng isang buhay na magkasama. Kailangan namin ang lahat ng tulong na maaari naming makuha. Nabuhay ka na. Ngayon, turn na namin. Ang mga salitang iyon, nabuhay ka na, ay tumusok sa aking puso na parang laso na balaraw. Iyon mismo ang sinabi sa akin ni Rebelin ilang buwan na ang nakalipas. At ngayon, nagmumula sila sa bibig ng sarili kong anak. Sige, bulong ko, pakiramdam ko ay natalo. Maaari mong kunin ang kailangan mo. Salamat, maalam kong maiintindihan mo, bulalas ni Miguel ng may tunay na kagalakan, na parang katatanggap lang niya ng pinakamahusay na regalo sa mundo. Ibinalik ko ang telepono at umupo sa aking sofa, tinitingnan ang lahat ng mga bagay na malapit nang umalis sa aking bahay at iwanan akong walang laman. Ang telebisyon, kung saan kami ni Miguel nanonood ng mga pelikula tuwing linggo ng hapon. Ang refrigerator na binili ng kanyang ama noong bata pa si Miguel, sinasabi sa akin, para ang aming pamilya ay hindi kailanman magkukulang sa pagkain. Ang mga pinta na pinili namin ng magkasama sa aming unang anibersaryo ng kasal nang naniniwala pa rin kami na mayroon kaming buong buhay upang punuin ang mga dingding ng mga alaala. Hindi ako nakatulog ng kahit kaunti ng gabing iyon. Nanatili akong gising, iniisip kung ano ang magiging hitsura ng aking bahay pagkatapos kunin ni Miguel at Rebelin ang lahat. Kung wala ang sisi, mas magiging tahimik at malungkot ang mga gabi. Kung wala ang refrigerator, kailangan kong bumili ng pagkain araw-araw na parang isang walang magawang matandang babae. Kung wala ang mga pinta, ang mga dingding ay magiging hubad, walang kaluluwa, isang patuloy na paalala ng lahat ng nawala sa akin. Ngunit ang pinakamasakit ay ang malaman na ang mga bagay na iyon na puno ng napakaraming mapagmahal na alaala ay ngayon ay magpapalamuti sa bahay ng isang babae na humahamak sa akin. Ang mga sumunod na araw ay isang halo ng pagkabalisa at inaasahang kalungkutan.
Sa tuwing titignan ko ang aking mga ari-arian, pakiramdam ko ay nagpapaalam ako sa mga lumang kaibigan na malapit nang mawala magpakailanman. Hinimas ko ang ibabaw ng telebisyon, naaalala ang mga hapon na kami ni Miguel ay nanonood ng kanyang paboritong cartoons noong bata pa siya. Binuksan ko at isinara ang pinto ng refrigerator. Iniisip ang lahat ng pagkain na inihanda ko doon para sa aking pamilya. Umupo ako sa harap ng mga pinta, sinusubukang isaulo ang bawat detalye, bawat kulay, bawat brushstroke na minsan ay pumuno sa aking tahanan ng buhay. Hindi na tumawag si Miguel sa loob ng 2 linggong iyon. Siguro abala siya sa pag-organisa ng paglipat, o baka sinabi sa kanya ni Rebelin na mas mabuti na huwag akong kausapin hanggang sa dumating ang araw upang kunin ang mga bagay. Ang kawalan ng katiyakan ay kumagat sa akin. Hindi ko alam kung kailan sila darating, kung ano ang kukunin nila bukod sa napagkasunduan namin, o kung mag-isa si Miguel o kasama ang kanyang asawa. Samantala, sinubukan kong maging abala sa aking pananahi, ngunit nanginginig ng husto ang aking mga kamay na ilang beses kong kailangang kalasin ang buong tahi dahil natahi ko ang mga ito ng baluktot. Ang aking konsentrasyon ay pira-piraso, ang aking puso ay wasak sa libu-libong piraso, at ang aking mga mata ay patuloy na maulap sa luha na tumangging tumigil sa pagbagsak. Nagsimulang magtanong ang mga client kung maayos ba ako dahil ang aking trabaho ay hindi na up to its usual quality. Aling Hulya, may sakit po ba kayo? Tanong ni Aling Lita, ang aking kapitbahay, nang makasalubong ko siya sa palengke. Hindi ako kumakain ng maayos sa loob ng ilang araw at pumayat ako ng ilang pounds na makikita sa aking payat na mukha. Hindi ako may sakit, nagsinungaling ako, sinusubukang umiti, pagod lang sa trabaho. Ngunit matagal na akong kilala ni Lita, at nakita niya na may mas malalim na bagay ang kumakain sa akin. At si Miguel, hindi ko na siya nakita dito ng matagal, komento niya habang pumipili kami ng gulay sa karaniwang tindahan. Kinasal siya kamakailan, nagawa kong sabihin nang hindi tuluyang napuputol ang aking boses. Masyado siyang abla sa kanyang bagong buhay. Tumango si Lita nang may pakikiramay, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na nahuli niya ang lahat ng kalungkutan na sinusubukan kong itago. Lumaki ang mga anak at nagsimula ng sarili nilang pamilya, bulong niya, pinisil ang aking braso ng may pagmamahal. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na tumitigil sila sa pagmamahal sa atin. Sana lang alam niya ang katotohanan, naisip ko habang naglalakad ako pa uwi dala ang isang shopping bag na pakiramdam ko ay tumitimbang ng 1 tonelada. Kung alam lang niya na ang aking anak ay malapit nang alisin ang laman ng aking bahay, na ang kanyang asawa ay nagparamdam sa akin na hindi na ako tinatanggap sa kanyang buhay, na bawat araw ay lalo akong nakakaramdam ng pagiging invisible at disposable. Ngunit hindi ko maaaring sabihin iyon sa sinuman dahil ang pagsasabi nito ng malakas ay magpaparamdam dito na masyadong totoo, masyadong masakit. Dumating ang araw noong isang Martes ng umaga. Narinig ko ang tunog ng truck bago ko ito nakita, ang metal, nakakabinging ingay na nagpahayag na dumating na ang sandali na kinatatakutan ko. Sumilip ako sa bintana at nakita si Miguel na bumaba mula sa cab kasama ang 2 lalaki na hindi ko kilala, marahil ang mga manggagawa na kinuha niya para sa paglipat. Dumating si Rebelin sa sarili niyang kotse, isang silver sedan na ipinarada niya sa likod ng truck. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na naisip ko na baka pumutok ito sa aking dibdib. Pinagpapawisan ang aking mga kamay habang binuksan ko ang pinto upang batiin sila, sinusubukang magpakita ng ngiti na hindi man lilinlang sa sinuman. Hi, anak, nagawa kong sabihin habang lumapit si Miguel upang batiin ako. Ang kanyang yakap ay mabilis at mekanikal, na parang isang taong tumutupad sa isang obligasyon sa lipunan sa halip na isang kilos ng pag-ibig. Hi, managdala kami ng tulong para mas mabilis, sabi niya, itinuro ang 2 lalaki na nagbababa na ng mga tali at lubid mula sa truck. Ayaw ka naming abalahin ng matagal. Ang kanyang mga salita, bagamat nilayo na maging mapagmalasakit, ay parang ang aking presensya ay talagang isang abala na gusto niyang bawasan hanggat maaari. Lumapit si Rebelin na nakasuot ng masikip na jeans at isang gold-colored na blusa na tumutugma sa kanyang mga hikaw na diamante. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong ponytail, at may suot siyang mamahaling salamin sa mata na hindi niya inalis kahit pumasok siya sa aking bahay. Hello, mother-in-law, bati niya sa akin nang may peking ngiti na alam ko ng mabuti. Napakasaya. Sa wakas, gagamitin na namin ang lahat ng bagay na ito.
Aling, saan kami magsisimula? Tanong ng isa sa mga manggagawa. Tinutukoy si Rebelin, hindi ako, na parang siya ang may-ari ng aking mga ari-arian. Una ang telebisyon, sagot niya, naglakad papasok sa aking sala na parang isang mamimili na nag-iibalwasyon ng mga kalakal sa isang tindahan. Iyon ay magiging perpekto sa aming pangunahing sala, at pagkatapos, ang refrigerator, ngunit mag-ingat dahil mabigat ito. Nagyelo ako sa pintuan ng sarili kong tahanan, pinapanood habang sinisimulan ng mga estranghero na ito ang pagkala sa telebisyon na naging sentro ng napakaraming gabi ng pamilya. Tumulong si Miguel sa pagdiskonekta ng mga kable, ngunit iniiwasan niya ang pagtingin sa akin. Para bang ang aking presensya ay nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable, na parang isa akong awkward na paalala ng isang bagay na mas gusto niyang kalimutan. At ang mga pintang ito, tanong ni Rebelin, itinuro ang mga larawan na binili ng kanyang yumaong ama ng mailabis na pag-ibig. Ang ganda nila. Magiging napakaganda nila sa dining room ng bago naming bahay. Lumapit siya sa isa sa kanila, isang tanawin ng bundok na nakabitin sa dingding na iyon sa loob ng mahigit 20 taon, at hinawakan ito na parang pag-aari na niya. Mag-ingat kayo, masyadong maselan ang mga iyan, bulong ko, nakita ang aking boses sa unang pagkakataon mula nang dumating sila. Binili sila ng aking asawa noong honeymoon namin. Tiningnan ako ni Rebelin sa ibabaw ng kanyang madilim na salamin ang may ekspresyon na pinaghalong pagkainip at pagkamapagmataas. Huwag kang mag-alala, mother-in-law. Aalagaan namin sila ng mabuti. Bukod pa rito, sa ganitong paraan, magiging bahagi pa rin sila ng pamilya. Ngunit hindi sila magiging bahagi ng pamilya ko, naisip ko ng may kapaitan. Sila ay magiging dekorasyon sa bahay ng isang babae na ginawa ang lahat ng posible upang burahin ako mula rito. Sa tuwing makikita sila ni Miguel, hindi na niya maaalala ang kanyang ama o ang aming mga sandali na magkasama. Maaalala niya ang bagong buhay na binuo niya nang wala ako. Ang mga manggagawa ay nagpatuloy sa pagkalas sa aking mga ari-arian ang may propesyonal na kahusayan, ngunit pakiramdam ko ay kinakalasan nila ang aking kaluluwa ng paunti-unti. Ang telebisyon ang unang umalis, dinala ng 2 lalaki na walang ideya kung gaano karaming gabi ng pelikula ang pinanood ko doon kasama ang aking anak. Pagkatapos ay dumating ang mga pinta, nakabalot sa mga kumot na parang mga bangkay na inihanda para sa libing. Ito ay para sa bago naming bahay. Hindi mo na kailangan ito, narinig kong sinabi ni Rebelin kay Miguel habang pinangangasiwaan niya ang paglipat ng refrigerator. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa aking ulo. Isang masakit na paalala ng lahat ng nawala sa akin. Hindi ko na kailangan ang hisi dahil wala na akong kasamang manood ng pelikula. Hindi ko na kailangan ang malaking refrigerator dahil hindi na ako magluluto para sa isang pamilya. Hindi ko na kailangan ang mga pinta dahil wala na akong magagandang alaala na panatilihin. Sa wakas, lumapit sa akin si Miguel habang ikinakarga ng mga manggagawa ang huling mga bagay sa truck. Ma, talagang pinahahalagahan ko ang pagtulong mo sa amin, sabi niya, iniiwasan ang aking tingin. Malaking bagay ito sa amin, lalo na kay Rebelin. Nasasabik siyang ayusin ang bahay namin. Masaya kayo, nagawa kong sabihin, bagamat ang bawat salita ay nasunog sa aking lalamunan. Iyan lang ang mahalaga. Tumango si Miguel ang may kaluwagan na parang natatakot siya na magdudulot ako ng eksena o magbabago ng isip sa huling sandali. Ikaw ang pinakamahusay na ina sa mundo, bulong niya, binigyan ako ng isa pang mabilis na yakap. Nangangako ako na bibisita kami sa lalong madaling panahon. Ngunit alam naming dalawa na walang laman ang pangakong iyon. Isang kagandahang asal sa lipunan na sinabi, ngunit hindi sinadya. Nakumpleto na ni Rebelin ang kanyang layunin. Nakuha niya si Miguel na kusang lumayo sa akin. At ngayon, kinuha niya ang huling pisikal na labi ng aming buhay na magkasama. Walang dahilan para bumalik sila sa walang laman na bahay na ito, kung saan nakatira ngayon ang isang matandang babae na naglingkod sa kanyang layunin sa kanilang buhay. Pinanood ko silang sumakay sa truck at sa kanilang kotse, handa nang umalis patungo sa kanilang bagong buhay na puno ng aking mga alaala na ginawang dekorasyon nila. Kumaway sa akin si Miguel mula sa bintana ng truck. At sa isang sandali, nakita ko ang isang anino ng kalungkutan na naramdaman ko sa kanyang mukha. Siguro sa kaibuturan ng kanyang puso, alam din niya na may isang bagay na mahalaga sa pagitan namin ang nasira magpakailanman.
Nagsimula ang truck nang may dagundong ng makina nito na lumunod sa anumang mga salita ng paalam na maaaring gusto kong sabihin. Pinanood ko silang magmaneho sa kalye, dala hindi lamang ang aking mga ari-arian, kundi pati na rin ang huling mga piraso ng pamilya na minsan kami. Nakatayo ako sa pintuan ng aking gayon ay walang laman at tahimik na bahay, pakiramdam ko ay nasaksihan ko lang ang sarili kong libing. Nang isinara ko ang pinto pagkatapos mapanood ang truck na nawawala sa malayo, ang katahimikan na pumuno sa aking bahay ay nakakabingi. Ito ay isang uri ng katahimikan na hindi ko kailanman naranasan, sobrang lalim at walang laman na tila may sarili itong bigat. Ang aking mga yapak ay umalingaw laban sa mga hubad na dingding na parang mga multo ng isang buhay na hindi na umiiral. Ang parihabang kumupas na mga mansa sa dingding kung saan nakabitin ang mga pinta sa loob ng mga dekada ay parang bukas na sugat na sumisigaw ng pagkawala ng lahat ng nagbigay ng kahulugan sa lugar na ito. Naglakad ako sa kusina at ang walang laman na espasyo, kung saan naroon ang aking refrigerator, ay tumama sa akin na parang sampal. Sa loob ng mahigit 20 taon, ang sulok na iyon ang naging puso ng aking tahanan, kung saan iningatan ko ang pagkain na binili ko na iniisip si Miguel, kung saan pinalamig ko ang kanyang paboritong inumin para sa tuwing bumibisita siya. Ngayon, isa lang itong parisukat ng sahig na mas malinis kaysa sa iba, isang multo na marka ng kung ano ang minsan ay buhay ng aking pamilya. Ang sala ay mukhang kaawa-awang walang laman nang wala ang telebisyon. Ang stand kung saan ito nakapatong sa loob ng napakaraming taon ay ngayon ay mukhang hubad at walang kabuluhan, nababalutan ng isang manipis na layer ng alikabok na nagmamarka kung saan eksakto naroon ang aparato. Umupo ako sa aking lumang sofa, ang tanging malaking muebles na hindi nila kinuha, at tiningnan ang walang laman na espasyo, kung saan kami ni Miguel ay nanonood ng balita ng magkasama tuwing gabi, kung saan sasabihin niya sa akin ang tungkol sa kanyang araw habang kumakain kami ng hapunan. Ang unang ilang gabi ang pinakamahirap. Kung wala ang pamilyar na tunog ng telebisyon, ang bahay ay napuno ng mga ingay na hindi ko kailanman napansin noon. Ang pagtibok ng orasan sa dingding na ngayon ay tila nakakabingi, ang pagkalansing ng lumang kahoy na tumitira, ang bulong ng hangin na lumalabas sa hindi maayos na selyadong bintana. Bawat tunog ay nagpatakot sa akin at nagpaalala sa akin kung gaano ako kalungkot, kung gaano ako kamahina nang wala ang mga pamilyar na bagay na nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng normalidad. Ang pagkain ay naging isang pang-araw-araw na pagpapahirap. Kung wala ang refrigerator, kailangan kong bumili ng maliliit na bahagi ng sariwang pagkain araw-araw, na nangangahulugang maglakad patungo sa palengke dala ang aking shopping cart, na parang isang walang magawang matandang babae. Ang mga gulay ay mabilis na nasira sa init. Ang gatas ay umaasim sa loob ng ilang oras, at maraming beses, nagtapos ako sa pagkain ng tuyong tinapay na may tsaa, dahil wala akong enerhiya o pagnanais na magluto para sa isang tao lamang. Si Aling Lita, ang aking kapitbahay, ang unang nakapansin ng mga pagbabago. "Hulya, anong nangyari sa telebisyon mo?" tanong niya nang pumunta siya upang humiram ng asukal isang hapon. "Palagi kong nakikita ang ilaw nito sa gabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ng hindi nagmumukhang kaawa-awa, kaya gumawa ako ng isang mahinang dahilan. Nasira at dinala ko ito upang ipaayos." Ngunit si Lita ay may mga mata ng agila at nakita ang truck noong Martes ng umaga na iyon. "At nasira din ang refrigerator mo?" tanong niya, tumitingin patungo sa kusina ng mailumalaking pag-uusisa. Ang kanyang mga tanong ay nagpanerbiyos sa akin dahil ayaw kong malaman ng sinuman ang nakakahiyang katotohanan ng nangyari. Ako inaayos ko ang kusina. Sinabi kong nagsisinungaling ng hindi maganda. Tutulungan ako ni Miguel na pumili ng mga bagong appliances. Ang kasinungalingan ay nagkaroon ng mapait na lasa sa aking bibig, ngunit mas mabuti iyon kaysa aminin na ang sarili kong anak ay iniwan akong walang mga pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng may dignidad. Ang mga gabi ay naging walang katapusan. Kung wala ang sisi upang abalahin ako, umupo ako sa dilim dahil maging ang mga bumbilya ay tila masyadong maliwanag sa ganap na pag-iisa. Ang aking mga iniisip ay naging isang ipu-ipo ng pagsisi sa sarili. Talaga bang naging isang mapagmay-ari akong ina, tulad ng sinabi ni Rebelin? Sinakal ko ba si Miguel ng labis sa aking pag-ibig hanggang sa kailangan niyang ganap na lumayo sa akin para lang makahinga? Inuulit ko ang bawat usapan na mayroon kami sa mga nakaraang taon, sinusuri ang bawat salita, bawat kilos, naghahanap ng mga palatandaan na nakaramdam siya ng pabigat sa aking presensya.
Baka kapag sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga problema sa kalusugan, binigyang kahulugan niya iyon bilang manipulasyon. Baka kapag ipinapaalala ko sa kanya ang mga nakaraang sakripisyo, nakita niya iyon bilang emotional blackmail. Baka tama si Rebelin at nabulag ako sa sarili kong mga pagkakamali bilang isang ina. Ang mga linggo ay humatak na parang sugatan ng mga suso. Hindi tumawag si Miguel kahit isang beses upang magtanong kung kumusta ako, kung may kailangan ako, o para lang kumusta. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang malupit na salita na maaari niyang sabihin. Para bang pagkatapos kunin ang aking mga bagay, binura rin niya ang aking pag-iral mula sa kanyang isip at puso. Nagsimula akong pumayat dahil ang pagluluto para sa isang tao ay tila walang silbi at nakalulungkot. Maluwag ang aking mga damit, payat ang aking mga pisngi, at ang aking mga mata ay napapaligiran ng malalim, maitim na bilog na nagpapahiwatig ng mga gabing walang tulog. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang natalo na matandang babae na tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang aking pananahi na naging kabuhayan ko at aking pagmamalaki sa loob ng mga dekada ay nagsimulang magdusa. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto mula sa kalungkutan na hindi ako makagawa ng tuwid na tahi. Ang aking mga mata, na patuloy na napupuno ng luha, ay hindi makapag-focus sa pinong detalye. Ilang client ang nagreklamo tungkol sa kalidad ng aking trabaho, at ang ilan ay nagkansela ng kanilang mga order, dinadala ang kanilang mga tela sa ibang mananahi. Aling Hulya, ang hem na ito ay ganap na baluktot, sabi ng isang babae na dumating upang kunin ang damit ng kanyang anak. At ang mga buttons na ito ay hindi nakahanay. Hindi ito ang kalidad ng trabaho na karaniwan mong ginagawa. Ang kanyang mga salita ay parang asin sa isang bukas na sugat dahil tama siya. Ang aking trabaho ay naging pabaya, isang refleksyon ng emosyonal na kaguluhan na nabubuhay ako sa loob. Ang pagkawala ng kita mula sa aking may sira na pananahi ay nagpadala sa akin sa isang mas malalim na spiral ng kawalan ng pag-asa. Hindi lang ako nawalan ng aking anak at aking pinakamamahal na mga ari-arian, kundi nawawala na rin ako ngayon ng aking kakayahang suportahan ang sarili ko sa pinansyal. Ang kaunting ipon na mayroon ako ay mabilis na naubos, bumibili ng pagkain araw-araw nang hindi nakakapag-imbak ng anumang bagay. Isang gabi, habang nakahiga ako nagising sa aking kama, nakikinig sa nakakatakot na mga tunog ng walang laman na bahay, gumawa ako ng isang desperadong desisyon. Inabot ko ang telepono at nag-dial ng numero ni Miguel. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na naisip ko na baka marinig niya iyon sa linya ng telepono. Tumunog ang telepono ng 1, 2, 3 beses bago ito sinagot. Hello, sagot ng boses ni Rebelin, malamig at naiinis sa huling tawag. Rebelin, si Hulya ito, bulong ko, ramdam ang aking tapang na kumukupas. Kailangan kong makipag-usap kay Miguel, pakiusap. Nagkaroon ng isang mahaba, mapanuring katahimikan bago siya sumagot. Abala si Miguel, Aling Hulya. Para saan mo siya kailangan? Kailangan ko lang ng tulong sa ilang bagay, inamin ko, pakiramdam ko ay napahiya, ngunit desperado. Kung wala ang refrigerator, hindi ako makapag-imbak ng pagkain, at kung wala ang tea, napakahaba ng mga gabi. At, Aling Hulya, pinutol ako ni Rebelin sa isang tono na pinaghalong pagkainip at pagkamapagmataas. Naisip namin na naintindihan mo na kailangan ni Miguel ng espasyo upang mag-focus sa kanyang bagong buhay. Kailangan ko lang makipag-usap sa kanya sa loob ng 5 minuto. Nagmakaawa ako, kinamumuhian ang sarili ko dahil sa tunog na napakakaawa-awa. Anak ko siya. May karapatan ako. Natutulog si Miguel, bigla siyang pinutol. At mayroon siyang napakahabang araw sa trabaho bukas. Bukod pa rito, ikaw mismo ang nagsabi sa amin na hindi mo kailangan ang mga bagay na iyon. Hindi ka maaaring magbago ng isip ngayon. Namamatay ang linya bago ako makasagot, iniiwan akong may telepono sa aking kamay at isang wasak na puso. Sinagot ni Rebelin ang telepono ni Miguel na parang siya ang kanyang personal na gatekeeper. Nagpapasya kung sino ang makakausap sa kanya at kung sino ang hindi. At ako, ang sarili niyang ina, ay nauri bilang isang abala na dapat i-filter at harangan. Nang gabing iyon, umiyak ako hanggang sa wala na akong luha, ramdam ang aking kaluluwa na napunit sa hindi na maaayos na mga piraso. Hindi lang ako nawalan ng aking anak, nawalan ako ng aking dignidad, aking tahanan, aking kabuhayan, at aking dahilan para mabuhay.
Ako ay naging isang invisible, disposable na matandang babae na ang tanging tungkulin ay palakihin at magsakripisyo para sa isang anak na ngayon ay nakikita siya bilang isang hadlang sa kanyang perpektong buhay. Ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan ng isang pag-ira na halos hindi ko matatawag na buhay. Nagising ako bawat umaga ng walang layunin, kalagkad ang aking hubad na mga paa sa malamig na sahig ng aking walang laman na bahay. Ang salamin sa banyo ay nagpakita ng imahe ng isang babae na hindi ko na nakilala, may gusot na kulay abo na buhok, nakalubog at walang buhay na mga mata, na parang ang aking kaluluwa ay dahan-dahang tumakas. Nag-iwan lamang ng isang guwang na shell. Ang aking ipon ay ganap na naubos 3 buwan pagkatapos kunin ni Miguel ang aking mga appliances. Hindi makapag-imbak ng sariwang pagkain, at sa paghina ng aking trabaho sa pananahi araw-araw, halos hindi ako kumita ng sapat upang makabili ng tinapay at gatas. Ilang gabi, natutulog ako nang may walang laman na tiyan, nakikinig sa pag-ungal nito sa gutom, habang sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na magiging mas mahusay ang mga bagay kinabukasan. Ngunit bawat bukang liwayway ay nagdala ng parehong malupit na katotohanan. Isang inabandunang matandang babae na nagpupumilit na mabuhay sa isang bahay na naging kanyang bilangguan. Ang kahihiyan ay umabot sa pinakamababa nitong punto nang dalhan ako ni Aling Lita ng isang plato ng lutong bahay na pagkain. Hulya, gumawa ako ng manok at kanin. Naisip kong baka magustuhan mo, sabi niya ng may ngiti na hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam kong napansin niya ang pagpayat ko, ang aking nakalubog na pisngi, ang paraan ng pagkakabitin ng aking mga damit sa akin na parang basahan sa isang kalansay. Hindi mo na kailangang mag-abala, bulong ko, ramdam ang mga luha na namumuo. Hindi iyan abala, Hulya. Iyan ang silbi ng mga kapitbahay, sagot ni Lita habang iniaabot sa akin ang umuusok na plato. Ang aroma ng manok at kanin ay agad na nagpadaloy ng laway ko, at ang aking tiyan ay umungal ng napakalakas na narinig naming pareho. Kailan ka huling kumain ng busog? Tanong niya ng marahan, ngunit matatag. Hindi ako makasagot dahil masyadong nakakahiyang sabihin ang katotohanan. 3 araw na ang nakalipas mula nang kumain ako ng anuman maliban sa tuyong tinapay at saa. Nang gabing iyon, habang nilalasap ko ang bawat kutsara ng manok at kanin, na parang ito ang pinakamasarap na pagkain sa mundo, napagtanto ko na naabot ko na ang pinakababa. Ako ay naging isang matandang babae na umaasa sa kawang gawa ng kanyang mga kapitbahay dahil inabandona siya ng sarili niyang anak. Ang kabalintunaan ay mapait. Sa loob ng maraming taon, nagsakripisyo ako upang si Miguel ay hindi kailanman magutom. At ngayon, ako ang natutulog ng may walang laman na tiyan habang siya ay naghahapunan sa kanyang bagong bahay kasama ang kanyang mga bagong appliances at ang kanyang asawa na nagtulak sa akin palayo. Ito ay sa panahon ng ganap na desperasyon na dumating ang liham na magbabago ng aking buhay magpakailanman. Ito ay isang eleganteng envelope ng makapal na cream-colored na papel na may pangalan ko na nakasulat sa perpektong calligraphy na hindi ko kaagad nakilala. Ang return address ay mula sa isang law firm sa Maynila na pumuno sa akin ng pagkatakot dahil naisip ko na baka nakalimutan ko ang mga utang o ilang legal na problema na hindi ko naintindihan. Binuksan ko iyon nang nanginginig ang mga kamay, naghihintay ng isang kaso o isang eviction notice, ngunit ang nakita ko ay nag-iwan sa akin ng ganap na walang hininga. Ito ay isang formal na liham mula sa isang abogado na nagngangalang Ginoong Matias, ngunit nakalakip ang isa pang personal na liham na nakasulat sa isang sulat kamay na nakilala ko kaagad, kahit na hindi ko pa ito nakikita sa loob ng mahigit 50 taon. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakalakas na naisip ko na baka pumutok ito sa aking dibdib habang binabasa ko ang lagda sa dulo, Ricardo de la Cruz. Aking pinakamamahal na Hulya, nagsimula ang liham sa eleganteng script na agad na nagdala sa akin pabalik sa pagiging 17. Pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap sa iyo, sa wakas ay nagawa ng aking pribadong investigador na hanapin ka. Hindi mo alam kung gaano karaming gabi ang inisip kita, kung gaano karaming beses akong nagtaka kung ano ang nangyari sa pinakamaganda at pinakamabait na babae na nakilala ko. Alam kong lumipas na ang mga dekada mula nang maghiwalay tayo, at alam kong pareho tayong naglakbay sa iba't ibang landas, ngunit hindi kahit isang araw, tumigil ako sa pagmamahal sa iyo. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na kailangan kong umupo upang magpatuloy sa pagbabasa. Si Ricardo ay ang aking unang pag-ibig, ang aking nobyo noong teenager, ang lalaking pinangarap kong pakasalan bago ko nakilala ang ama ni Miguel.
Ngunit pinaghiwalay kami ng buhay nang pumunta siya upang mag-aral ng medisina sa ibang lungsod at nanatili ako dito na nag-aalaga sa aking maisakit na ina. Pagkatapos, narinig ko na pinakasalan niya ang isang doktor, nagkaroon ng napakatagumpay na klinika at nagsimula ng isang pamilya. Hindi ko kailanman naisip na pagkatapos ng maraming taon, maaalala pa rin niya ako. 2 taon na ang nakalipas, nawala ang aking asawa pagkatapos ng mahabang labanan sa cancer, nagpatuloy ang liham. Siya ay isang kahangahangang babae, at masaya kami na magkasama, ngunit ang kanyang pagpanaw ay nagpaalala sa akin tungkol sa oras na natitira sa atin at ang mga pagkakataon na pinalampas natin. Sa panahon ng kanyang sakit, ipinagtapat niya sa akin na alam niya na ang isang bahagi ng aking puso ay palaging kabilang sa ibang babae, sa aking unang pag-ibig na hindi ko kailanman ganap na nakalimutan. Nagsimulang gumulong ang luha sa aking pisngi habang binabasa ko ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng maraming taon ng pakiramdam na invisible, disposable, hindi minamahal, may sumulat upang sabihin sa akin na inisip nila ako sa loob ng mga dekada. Pinangako ako ng aking asawa na pagkatapos ng kanyang kamatayan, hahanapin ko ang kaligayahan na nararapat sa akin, kahit na nangangahulugan iyon ng paghahanap sa babaeng iyon mula sa nakaraan na hindi kailanman ganap na umalis sa aking puso. Iyan ang dahilan kung bakit hinahanap kita, Julia, dahil gusto kong malaman kung mayroon bang anumang pagkakataon na magkita tayong muli, makilala ang isa't isa ng bago, at marahil ay buuin ang mga taon na natitira sa atin ng magkasama. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na parang isang tambol na umalinggaw sa aking walang laman na dibdib. Sinabi sa akin ni Ricardo na pagkatapos ibenta ang kanyang klinika, namuhunan siya sa real estate at naging napakatagumpay. Mayroon siyang malaking bahay sa labas ng lungsod, naglakbay sa mundo, ngunit nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ako ay 75 taong gulang na, Julia, at ayaw ko nang gumising bawat umaga sa isang tahimik na bahay. Naaalala kung ano ang maaaring nangyari. Kung buhay ka pa, kung single ka pa, kung mayroong anumang pagkakataon na gusto mo akong makita, pakikontak ang aking abogado. Ang liham ay kasama ang isang numero ng telepono at isang address, pati na rin ang isang kamakailang litrato ni Ricardo na kumuha ng aking hininga. Siya ay gwapo pa rin, kagalang-galang na lalaki na may ganap na puting buhok, ngunit ang parehong mabait na mga mata na naalala ko mula sa aming kabataan. Nakasuot siya ng isang eleganteng suit at mumiti ng may parehong mahiyain na ngiti na nahulog ako sa pag-ibig noong teenager kami. Binuo ko ang isang maunlad ngunit walang laman na buhay, isinulat niya sa huling mga talata. Mayroon akong pera, mga ari-arian, mga paglalakbay, ngunit wala akong sinuman na makasalo sa kape sa umaga o isang pelikula sa gabi. Wala akong sinuman na naghihintay sa akin kapag umuwi ako. Walang sinuman na nag-aalala kung huli ako, walang sinuman na nakakaalam ng aking mga kwento mula sa nakaraan o kung kanino makakapagbuo ng mga bagong alaala. Kung magpasya ka na gusto mong makilala ang lalaki na naging ako, nangangako ako na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang mapasaya ka sa oras na natitira sa atin. Binasa ko ang liham ng 3 beses bago ko ganap na maiproseso iyon. Pagkatapos ng mga buwan ng pakiramdam na isang disposable na matandang babae na ang tanging tungkulin sa buhay ay tapos na, may nagsabi sa akin na ako ay mahalaga. Ako ay naaalala. Ako ay hinahangad. Hindi ako kilala ni Ricardo bilang ang inang nabigo, bilang ang awkward na mother-in-law, bilang ang babae na humahadlang sa perpektong buhay ng iba. Para sa kanya, ako pa rin si Julia, ang dalaga na nahulog siya sa pag-ibig ilang dekada na ang nakalipas. Hindi ako nakatulog kahit 1 minuto ng gabing iyon. Nanatili akong gising, binabasa at binabasa muli ang liham, tinitingnan ang litrato ni Ricardo. Naaalala ang aming mga lakad sa parke noong bata pa kami, ang aming mga pangarap sa hinaharap, ang aming mga pangako ng walang hanggang pag-ibig na nagambala ng buhay. Posible ba na pagkatapos ng napakaraming sakit, napakaraming kalungkutan, napakaraming pagtanggi, ang kapalaran ay nag-aalok sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging masaya? Sa bukang liwayway, gumawa ako ng isang desisyon na nangangailangan ng lahat ng tapang na natitira sa aking kaluluwa. Naligo ako ng maingat, nagsuot ng aking pinakamahusay na lavender na damit, inayos ang aking buhok hanggat maaari nang walang disenteng salamin at naglakad patungo sa pampublikong telepono sa kanto. Nanginginig ang mga kamay, nagdial ako ng numero ni Ginoong Matias na nasa liham. Magandang umaga. Si Julia Morales ito, sabi ko nang sagutin nila.
Nakakuha ako ng liham mula kay Ginoong Ricardo de la Cruz at gusto ko siyang makita. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ko ang isang buntong hininga ng kaluwagan at kagalakan. Aling Morales, magiging napakasaya ni Ginoong de la Cruz na marinig na tumawag ka. Naghihintay siya sa telepono sa loob ng maraming araw. Ayos lang ba kung magkita tayo ngayong hapon sa aking opisina upang ayusin ang mga detalye ng pulong? Nang hapong iyon, pumunta ako sa law firm ni Ginoong Macias na maihalo ng nerbiyos at pag-asa na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Nagsuot ako ng aking pinakamahusay na lavender na damit, ang tanging damit na kasya pa rin sa akin pagkatapos pumayat ng husto, at sinubukan kong ayusin ang aking buhok hanggat maaari. Ngunit nang dumating ako sa eleganteng gusali ng opisina sa sentro ng Makati, pakiramdam ko ay maliit at hindi sapat ako sa gitna ng lahat ng tao na nakasuot ng mamahaling suit at makintab na sapatos. Ang opisina ng abogado ay kahanga-hanga, may mga muebles na gawa sa mahogany, Persian rugs, at malalaking bintana na tinatanaw ang buong lungsod. Umupo ako sa isang silya na gawa sa balat na marahil ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng muebles ko, ramdam ang aking pawis na mga kamay na nagmamansa sa eleganting material. Aling Morales, sabi ni Ginoong Macias nang may tunay ng ngiti. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makilala ka. Marami nang nasabi sa akin si Ginoong de la Cruz tungkol sa iyo na pakiramdam ko ay kilala na kita. Talaga bang gusto niya akong makita pagkatapos ng lahat ng taon na ito? Tanong ko, nanginginig ang aking boses. Tumango ang abogado ng may sigasig. Ma'am, sa loob ng 30 taon ng aking karera, nakita ko ang maraming kwento. Ngunit bihira akong nakakita ng isang taong kasing emosyonal ni Ginoong de la Cruz. Nang sinabi ko sa kanya na natagpuan ka namin, umiyak siya sa kagalakan. Literal na umiyak. Ang kanyang mga salita ay pumuno sa aking puso ng isang init na nakalimutan kong umiral. Gusto ka ni Ginoong de la Cruz na imbitahan ka sa hapunan bukas ng gabi sa Shangri-La Hotel. Nagpatuloy ang abogado, iniaabot sa akin ang isang eleganteng envelope. Narito ang address at lahat ng detalye. Siya ang bahala sa lahat, ang transportasyon, ang hapunan, lahat ng kailangan mo. Binuksan ko ang envelope at nakita hindi lamang ang formal na imbitasyon, kundi pati na rin ang isang tseke para sa 25,000. Ano ito, bulong ko, nalilito. Iginiit ni Ginoong de la Cruz na bumili ka ng bagong damit para sa okasyon, magiliw na paliwanag ng abogado. Sabi niya, gusto niyang maging parang reyna ka, tulad ng dapat mong palaging maramdaman. Napuno ng luha ang aking mga mata dahil napakatagal na mula nang may nag-alala tungkol sa aking kapakanan, ang aking kaligayahan tungkol sa pagpaparamdam sa akin na espesyal. Hindi ko ito matatanggap, bulong ko, tinitingnan ang tseke. Masyado itong malaki. Aling Morales, sabi ng abogado, sumandal ng may seryosong ekspresyon. Si Ginoong de la Cruz ay isang napakayamang tao, ngunit higit sa lahat, siya ay isang lalaki na naghintay ng higit sa 50 taon para sa sandaling ito. Pakiusap, hayaan mo siyang lambingin ka ng kaunti. Karapat-dapat siya pagkatapos maghintay ng matagal. Ang kanyang mga salita ay nakumbinsi ako, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa tunay na pag-ibig na sumikat sa bawat kilos ni Ricardo. Umalis ako sa law firm na ang aking puso ay puno ng magkasalungat na emosyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng pag-asa, ngunit takot din paano kung nabigo si Ricardo nang makita niya ako. Hindi na ako ang 17 taong gulang na dalaga na nahulog siya sa pag-ibig. Ako ay 73, may mga kulubot, kulay abo na buhok, mga kamay na deformed mula sa maraming taon ng pananahi at matigas na trabaho. Ano ang makikita sa akin ng isang matagumpay na lalaki na marahil ay makakapili ng sinumang babae? Ngunit nagpasya akong huwag sirain ang pagkakataong ito sa aking mga kawalan ng kapanatagan. Kinabukasan, pumunta ako sa pinaka-eleganteng shopping mall sa lungsod, isang lugar na hindi ko kailanman pinasok dahil masyadong mahal ang lahat para sa aking budget. Bitbit ang tseke ni Ricardo sa aking purse, pumunta ako sa isang boutique na nagbebenta ng mga damit para sa mga espesyal na okasyon. Magandang umaga. Paano kita matutulungan? Tanong ng isang bata, eleganteng saleswoman sa akin sa simula, tinitingnan ako ng may paghamak, marahil iniisip na wala akong pera upang makabili ng anumang bagay sa tindahan na iyon. Kailangan ko ng damit para sa isang napaka-espesyal na hapunan, sabi ko nang may mas kumpiyansa, kaysa sa talagang naramdaman ko.
Isang bagay na elegante ngunit angkop para sa isang babae sa edad ko. Ipinakita sa akin ng saleswoman ang ilang damit, ngunit nang makita niya na handa akong gumastos ng tunay na pera, ganap na nagbago ang kanyang saloobin. Tinulungan niya akong subukan ang isang magandang coral color na damit na nagpatingkad sa aking balat at nagtago ng aking kapayatan. Nagbigay din siya ng mga mungkahi ng sapatos, isang maliit na handbag, at nagrekomenda pa ng isang hair salon kung saan maaari nilang ayusin ang aking buhok. Ang ganda mo, sabi ng saleswoman nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko rin ang sarili ko na maganda. Ang damit ay nagparamdam sa akin na may dignidad, elegante, parang isang ginang na nararapat sa paggalang at paghanga. Ang damit na ito ay ginawa para sa iyo, dagdag niya, inaayos ang ilang detalye. Hindi maaalis ng date mo ang kanyang mga mata sa iyo. Pagkatapos bilhin ang damit, pumunta ako sa inirekomendang hair salon kung saan inalagaan ng isang profesional na stylist ang aking kulay abo, may sira na buhok. Bibigyan ka namin ng modernong gupit at isang malambot na kulay upang takpan ang mga uban, sabi niya habang sinusuri niya ang aking mukha. Mayroon kang napakagandang features. Kailangan mo lang itong pagandahin ng kaunti. 3 oras pagkatapos, nang tumingin ako sa salamin, halos hindi ko makilala ang sarili ko. Mukha akong ganap na ibang babae, isang taong may halaga, isang taong karapat-dapat mahalin. Dumating ang gabi ng hapunan nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Isang sharp-dressed driver ang dumating sa aking bahay eksakto sa 7 oras sa isang itim na kotse na kumikinang na parang salamin. Ang aking mga kapitbahay ay sumilip ng may pag-usisa sa kanilang mga bintana, nagtataka kung ano ang nangyayari sa bahay ng mahirap na balo na hindi kailanman tumatanggap ng mga bisita. Pakiramdam ko ay si Cinderella ako na pupunta sa ball habang binuksan sa akin ng driver ang pinto ng may seremonya. Ang Shangri-La Hotel ay ang pinakamararangyang hotel sa lungsod, isang lugar kung saan ang napakayamang tao lamang ang pumupunta para sa mga espesyal na pagdiriwang. Ang lobby ay may mga haligi na gawa sa marmol, mga crystal chandelier, at mga carpet na napakakapal na walang ingay ang aking mga yapak. Ang hotel manager ay naghihintay sa akin sa reception. Aling Morales, naghihintay sa iyo si Ginoong de la Cruz sa pangunahing restaurant. Pakiusap, hayaan mo akong samahan ka. Ang aking puso ay tumibok ng napakabilis habang naglalakad ako sa eleganteng pasilyo na naisip ko na baka marinig iyon ng lahat ng tao sa hotel. Paano ako tatanggapin ni Ricardo? Mabibigo ba siya nang makita niya ako sa personal? Magkakaroon ba kami ng anumang mapag-uusapan pagkatapos ng napakaraming taon na magkahiwalay? Ang lahat ng aking takot ay nawala nang makarating kami sa pasukan ng restaurant at nakita ko siyang naghihintay sa akin. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng isang mesa sa bintana, nakasuot ng isang eleganteng kulay abo na suit. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nasuklay at ang parehong mabait na mga mata na naalala ko mula sa aming kabataan. Nang makita niya ako, lumiwanag ang kanyang mukha sa isang ngiti na napakaganda at puno ng kagalakan na napuno ng luha ang aking mga mata. Hulya, bulong niya, lumapit sa akin nang may bukas na bisig. Aking mahal, magandang Hulya. Ang kanyang yakap ay mainit, mahaba, puno ng mga dekada ng nakaimbak na pag-ibig at na bagong pag-asa. Mas maganda ka kaysa sa naaalala ko, bulong niya sa aking tainga. At mula sa tono ng kanyang boses, alam kong totoo iyon. Hindi iyon ang walang laman na kagandahang asal ng isang taong nagsisinungaling para lang maging magalang. Ito ay ang tunay na paghanga ng isang lalaki na pinangarap ang sandaling ito sa loob ng mahigit 50 taon. Ricardo, hindi ako makapaniwala na hinanap mo ako pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kinuha niya ang aking mga kamay at napansin ko na nanginginig din sila ng bahagya. Hulya, gumugol ako ng higit sa 50 taon na nagtataka kung ano ang mangyayari kung hindi tayo naghiwalay. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon akong malaman. Umupo kami sa mesa na espesyal na inireserba niya para sa amin na tinatanaw ang iluminado ng mga hardin ng hotel. Dinalhan kami ng waiter ng champagne nang hindi kami humihingi, kagandahang asa ni Ricardo. Sa mga pagtatagpo na sulit hintayin, nag-toast siya, itinaas ang kanyang baso. At sa pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng buhay. Sa loob ng susunod na 3 oras, nag-usap kami ng walang tigil, nagkukwentuhan tungkol sa aming buhay, naaalala ang mga sandali mula sa aming kabataan, tumatawa na parang hindi lumipas ang mga taon.
Sinabi sa akin ni Ricardo ang tungkol sa kanyang karera bilang doktor, ang kanyang mga paglalakbay sa buong mundo, ang kanyang masayang kasal, ngunit palagi siyang nagtago ng isang espesyal na lugar para sa alaala ng aming unang pag-ibig. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking kasal, tungkol kay Miguel, tungkol sa mga taon ng matigas na trabaho, ngunit inalis ko ang pinakamasakit na detalye ng aking kasalukuyang sitwasyon. Hulya, sabi niya, hawak ang aking kamay sa buong mesa habang natatapos ang hapunan. Alam kong maaaring tila nagmamadali pagkatapos lamang ng isang gabi, ngunit ayaw kong mag-aksaya pa ng isa pang araw. Gusto mo bang manirahan sa akin? Hindi bilang isang bisita, kundi bilang aking kasama, bilang ang babae na dapat mong palaging naging sa aking buhay. Ang mga salita ni Ricardo ay nag-iwan sa akin ng walang hininga. Manirahan sa kanya? Pagkatapos ng isang buhay ng sakripisyo, ng kalungkutan, ng pakiramdam na invisible at disposable, isang kahanga-hangang lalaki ang nag-aalok sa akin hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng isang bagong buhay na puno ng dignidad at paggalang. Ricardo, bulong ko, ramdam ang luha na nagsisimulang gumulong sa aking pisngi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ito ay parang isang panaginip. Kung gayon, sabihin mo ang sagot niya ng marahan, pinisil ang aking kamay. Hulya, mayroon akong malaking bahay na nakakaramdam ng walang laman nang wala ang tamang tao upang punuin ito ng buhay. Mayroon akong higit pa sa sapat na resources, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera muli. Ngunit mas mahalaga, mayroon akong puso na naghihintay na umuwi sa iyo sa loob ng mahigit 50 taon. Ang kanyang mga salita ay parang isang nakagagaling na balsamo sa aking sugatan na kaluluwa. Nang gabing iyon, dinala ako ni Ricardo upang makita ang kanyang bahay, isang magandang mansyon sa labas ng lungsod na may malalaking hardin, mga water fountain, at mga silid na puno ng sining at mga libro. Ito ang magiging silid mo, sabi niya, ipinapakita sa akin ang isang kumpletong suite na may balcony na tinatanaw ang hardin. Ngunit inaasahan ko na isang araw, kapag pakiramdam mo ay handa ka na, ay ibabahagi mo ang akin. Ang kanyang paggalang sa aking tiempo, ang kanyang kahinahunan, ang kanyang paraan ng pagpaparamdam sa akin na parang isang reyna pagkatapos ng mga taon ng pakiramdam na parang isang pulubi ay nagpaiyak sa akin. Sa wakas ay sinabi ko, nagulat sa sarili ko sa katatagan ng aking desisyon. Gusto kong manirahan sa iyo, Ricardo. Gusto kong subukang maging masaya muli. Ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa buong silid, at nang yakapin niya ako, pakiramdam ko ay natagpuan ko ang tahanan na hinahanap ko sa buong buhay ko nang hindi ko nalalaman. Ang mga sumunod na araw ay parang nakatira sa isang fairy tale. Nagpadala si Ricardo ng kanyang mga tauhan sa aking lumang bahay upang ipak ang aking kaunting mga ari-arian at dalhin ang mga ito sa mansyon. Binilhan niya ako ng mga bagong damit, dinala ako sa mga eleganteng restoran, at ipinakita sa akin ang lungsod na parang isang turista na bumibisita sa isang mahiwagang lugar. Gusto kong bumawi sa nawalang oras, sasabihin niya sa tuwing nagpoprotesta ako sa kanyang pagiging mapagbigay. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng dapat mong palaging nagkaroon. Ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan ng pagkumpleto ng mga bilog. 3 linggo pagkatapos lumipat kay Ricardo, habang nag-enjoy sa breakfast sa hardin ng aming tahanan, nakakuha ako ng tawag na magbabago ng lahat muli. Si Miguel iyon, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ang kanyang boses ay tila desperado. Ma, nasaan ka? Sigaw niya sa telepono nang may halatang takot. Pumunta ako sa bahay mo at walang laman. Sinabi sa akin ng mga kapitbahay na lumipat ka, ngunit hindi nila alam kung saan. Ayos ka lang ba? Saan ka nakatira? Ang kabalintunaan ay malupit. Sa loob ng maraming buwan, ipinagdasal ko ang isang tawag mula sa kanya, at ngayon na sa wakas ay dumating iyon, hindi ko na iyon kailangan. Ayos lang ako, Miguel, sagot ko nang may kapanatagan na nagulat sa akin. Nakatira ako kasama ang isang napaka-espesyal na tao. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya, na parang hindi maproseso ni Miguel ang narinig niya. Kasama ang sino? Ma, anong nangyayari? Kasama si Ricardo de la Cruz, sagot ko, nakakaramdam ng kakaibang kasiyahan habang nagbabaliktad ang mga sitwasyon. Isang kahanga-hangang lalaki na nagmamahal at nagpapahalaga sa akin tulad ng nararapat kong pahalagahan. Ang paghinga ni Miguel ay naging pabago-bago na parang nagkakaroon siya ng panic attack. Ma, kailangan kitang makita.
kailangan nating mag-usap. Maaari mo bang ibigay sa akin ang address kung nasaan ka? Bakit mo ako gustong makita, Miguel? Tanong ko nang may panlalamig na hindi ko alam na taglay ko. Hindi ka tumawag sa akin kahit isang beses sa loob ng maraming buwan. Nang sinubukan kitang kontakin, ibinaba ng iyong asawa ang telepono sa akin. Ano ang biglang napakaapurahan? Narinig ko ang mga hikbi sa kabilang dulo ng linya, at sa isang sandali, lumambot ang puso ng aking ina, ngunit hinawakan ni Ricardo ang aking kamay, binibigyan ako ng lakas. Ma, pakiusap. Kami ni Rebelin hindi maganda ang mga bagay-bagay sa pagitan namin. Iniwan niya ako. Tumakas siya kasama ang ibang lalaki at dinala ang lahat ng pera na naipon namin. Nawalan din ako ng trabaho dahil nalugi ang kumpanya. Wala na akong iba. Ma, ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang mga salita ni Miguel ay tumama sa akin na parang sampal ng katotohanan. Si Rebelin, ang babae na nagparamdam sa akin na parang isang pabigat, na nagmanyobra sa aking anak upang itulak siya palayo sa akin, ay lumabas na eksaktong nakita ko mula sa simula, isang walang puso na gold digger. At ngayon, si Miguel, pagkatapos ng mga buwan ng pagwawalang bahala sa akin, ay bumalik na tumatakbo sa kanyang ina nang gumuho ang kanyang perpektong mundo. Humihingi ako ng paumanhin, Miguel, sabi ko ng taos puso, dahil sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya, at masakit sa akin na makita siyang nagdurusa. Ngunit hindi na ako maaaring maging iyong safety net sa tuwing nagiging mahirap ang mga bagay-bagay. Sa loob ng 73 taon, nabuhay ako para sa iba, nagsakripisyo para sa iba, at sa wakas ay nakakita ako ng isang taong gustong mabuhay para sa akin. Ma, pakiusap, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat. Nagmakaawa si Miguel, pumutok ang kanyang boses. Nagkamali ako. Sobrang nagkamali ako. Pinaniwala ako ni Rebelin na ikaw ang problema, na kailangan kong pumili sa pagitan ninyong dalawa. Naging isang hangal ako, isang masamang anak, ngunit ngayon, naiintindihan ko ang lahat. Miguel, sabi ko ng matatag, ngunit walang kalupitan. Maaari mo akong bisitahin kung gusto mo, ngunit sa aking mga tuntunin. Ito ang address. Ibinigay ko sa kanya ang address ni Ricardo at ibinaba ang telepono, nakakaramdam ng halo ng kalungkutan at paglaya. Niyakap ako ni Ricardo mula sa likod habang nakatingin ako sa hardin. Ayos ka lang ba, mahal ko? Tanong niya sa matamis na boses na natutunan kong mahalin sa loob ng maikling panahon. Alam kong mahirap marinig ang pagdurusa ng iyong anak. Lumingon ako sa kanyang mga bisig at tumingin sa kanyang mga mata. Ayos ako, sabi ko ng tapat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay nasa lugar na nararapat sa akin. Pagkalipas ng 2 araw, dumating si Miguel sa mansyon sa isang lumang, may dent na kotse, na napakaiba sa bagong truck na ginamit niya upang kunin ang aking mga bagay. Nang buksan ni Ricardo ang pinto, nakita ko ang mga mata ni Miguel na napuno ng pagtataka sa karangyaan na nakapaligid sa kanya. Magandang umaga, sabi ni Ricardo ng magalang ngunit matatag. Ikaw siguro si Miguel. Ako si Ricardo de la Cruz, ang kasama ng iyong ina. Pumasok si Miguel sa bahay na parang nasa trance, tinitingnan ang eleganteng muebles, ang mga gawa ng sining, ang sariwang floral arrangements na inihahatid ni Ricardo linggo-linggo. Upang pasayahin ang aking araw. Ma, bulong niya nang makita niya akong bumaba sa malaking hagdanan sa isang turquoise na damit na binili sa akin ni Ricardo. Mukha kang hindi ka panipaniwala. Salamat, Miguel, sagot ko, pinapanatili ang aking kahinahunan. Pakiusap, umupo ka. Gusto mo ba ng kape? Masarap gumawa ng kape si Ricardo. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa aming dalawa. Ngayon, ako ang nag-aalok ng hospitalidad sa isang eleganteng bahay, habang si Miguel ang awkward, out of place na bisita. Ma, kailangan mong malaman kung gaano ako humihingi ng paumanhin. Sinimula ni Miguel nang may luha sa kanyang mga mata. Minanipula ako ni Rebelin. Pinaniwala niya ako na ikaw ang problema, na pinipigilan mo akong maging masaya. Kinumbinsi niya ako na kailangan kong pumili sa pagitan ninyong dalawa at mali ang pinili ko. Sobrang mali. At anong nangyari kay Rebelin? Tanong ko nang walang emosyon sa aking boses. Yumuko si Miguel sa kahihiyan. Umalis siya kasama ang boss ko. Lumabas na may relasyon sila sa loob ng maraming buwan. Kinuha niya ang lahat ng pera namin, ibinenta ang muebles.
Kinuha pa niya ang mga pinta na nasa iyo. Lahat ng pinagawa mo sa akin na ibigay sa kanya, kinuha niya sa akin sa isang gabi. Ang poetic justice ng sitwasyon ay hindi nakaligtaan sa akin. Ang mga pinta na binili ng kanyang ama ng mailabis na pag-ibig, ang telebisyon kung saan kami nagbahagi ng napakaraming gabi, ang refrigerator na nag-imbak ng mga pagkain ng pamilya sa loob ng mga dekada. Lahat ay napunta sa kamay ng isang babae na nawala mula sa buhay ni Miguel ng kasing bilis ng paglitaw niya sa akin. Ma, nagpatuloy si Miguel na tumitingin sa akin ng may desperasyon. Alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpapatawad, ngunit maaari mo ba akong tulungan ulit? Wala akong matirhan, walang trabaho, wala. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang kanyang mga salita ay nagdala sa akin pabalik sa lahat ng taon na ginugol ko bilang kanyang kaligtasan, kanyang suporta, kanyang patuloy na sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga bagay-bagay. Miguel, sabi ko ng marahan ngunit matatag, pinapatawad kita dahil anak kita at palagi kitang mamahalin. Ngunit hindi na ako maaaring maging iyong solusyon sa bawat problema. Natagpuan ko ang sarili kong kaligayahan at hindi ko iyon isasakripisyo muli para sa sinuman. Lumapit si Ricardo at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Miguel, sabi niya ng may otoridad, ngunit walang kalupitan, sapat na ang pagdurusa ng iyong ina. Ngayon, oras na para mabuhay siya para sa sarili niya. Matutulungan kitang makahanap ng trabaho at matirhan, ngunit sa isang kondisyon na igalang mo ang bagong buhay na binuo ng iyong ina. Tumingin sa amin si Miguel at sa wakas ay naintindihan na nawala niya ang kanyang ina magpakailanman, hindi sa pamamagitan ng kamatayan, kundi sa pagpili ng pag-ibig ng isang mapanlinlang na babae, kaysa sa walang kondisyon na pag-ibig na ibinigay ko sa kanya sa buong buhay niya. Naiintindihan ko, bulong niya. At tama kayo. Nararapat maging masaya si Mama. 6 na buwan pagkatapos, ikinasal kami ni Ricardo sa isang maliit, ngunit magandang seremonya sa mga hardin ng aming tahanan. Naroroon si Miguel, nagtatrabaho na sa isang trabaho na tinulungan siya ni Ricardo na makuha, nakatira ng mag-isa, ngunit sa wakas ay nag-aaral na maging independyente. Sa panahon ng seremonya, habang nagpapalitan kami ni Ricardo ng mga singsing, alam kong natagpuan ko, hindi lamang ang pangalawang pag-ibig, kundi ang pangalawang pagkakataon na mabuhay sa buhay na palagi kong nararapat. At ikaw, na nakinig sa akin hanggang dito, ano ang gagawin mo sa aking kalagayan? Madali mo ba siyang mapapatawad? Kukunin mo ba ang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig na inalok sa iyo ng buhay? Minsan ang pagkawala ng lahat ay eksakto ang kailangan natin upang mahanap ang talagang nararapat sa atin. 5 taon na ang lumipas mula ng kakilakilabot na araw na iyon nang dumating sina Miguel at Rebelin dala ang truck upang kunin ang lahat ng natitira sa akin mula sa aking nakaraang buhay. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga linyang ito mula sa terrace ng aking magandang tahanan, napapalibutan ng mga bulaklak na itinanim ni Ricardo, lalo na para sa akin. Hindi ko mapigilang umiti kapag naaalala ko kung gaano ako kainosente na isipin na natapos na ang aking buhay sa edad na 73. Nabubuhay kami ni Ricardo na parang mga bagong kasal, naglalakbay sa mundo, natutuklasan ang mga lugar na nakita ko lang sa mga magasin, kumakain sa mga eleganteng restaurant kung saan tinatrato ako ng mga waiter na parang isang reyna. Bawat umaga, gumigising ako sa mga silk sheets, nag-aagahan sa magandang porselana, at nagdadamit sa mga damit na nagpapadama sa akin na maganda. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang paggising sa tabi ng isang lalaki na tumitingin sa akin araw-araw na parang ako ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa kanya ng buhay. Bumisita sa amin si Miguel minsan sa isang buwan. Palaging magalang, palaging nagpapasalamat. Natuto siyang mabuhay ng mag-isa, magtrabaho ng husto, pahalagahan ang mga simpleng bagay na minsan niyang ipinagwalang bahala. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa aming bahay ng may nostalgia, hindi para sa karangyaan, kundi para sa pag-ibig na pumupuno sa bawat sulok. Ma, sabi niya sa kanyang huling pagbisita, hindi ko kailanman naisip na makikita kitang napakasinad, napakasaya. Natutuwa akong malaman na may isang taong sa wakas ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng palagi mong nararapat. Si Rebelin, ayon sa nalaman namin ng hindi sinasadya, ay nawala ang lahat ng pera na ninakaw niya kay Miguel sa masamang pamumuhunan at ngayon ay nakatira sa isang maliit na apartment na nagtatrabaho bilang isang kalihim. Ang lalaki na iniwan niya ang aking anak ay inabandona siya nang naubusan siya ng pera.
Ang buhay ay may perpektong paraan ng paghahatid ng hustisya nang hindi na kailangang mag-angat ng daliri para sa paghihiganti. Ilang buwan na ang nakalipas, nagmungkahi si Ricardo ng isang bagay na pumuno sa aking puso ng kagalakan. Julia, gusto mo bang tulungan natin ang ibang mga babae na dumadaan sa pinagdaanan mo? Mayroon na kaming foundation na tumutulong sa mga matatandang babae na inabandona ng kanilang mga pamilya. Binibigyan namin sila ng pinansyal at emosyonal na suporta, at ipinapaalala namin sa kanila na hinding-hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Si Aling Lita, ang aking dating kapitbahay, ay madalas na bumibisita at hindi tumitigil sa pagsasabi sa akin na mukha akong ibang tao. Julia, kumikinang ang balat mo. Maliwanag ang mga mata mo. Naglalakad ka ng tuwid na parang isang reyna, sabi niya, tumatawa. Ano ang sikreto mo? At palagi ko siyang binibigyan ng parehong sagot. Ang sikreto ay ang makasama ang isang taong nagmamahal sa iyo, kung sino ka, hindi para sa kung ano ang maaari mong ibigay. Ang lumang bahay kung saan ako nanirahan, napakaraming taon ng kalungkutan, ay ngayon ay inuupahan sa isang batang pamilya na may maliliit na anak. Minsan, dumadaan ako patungo sa palengke at nakakarinig ako ng tawanan na nagmumula sa mga bintana. Nakikita ang mga damit ng bata na nakabitin sa bakuran, na aamoy ang lutong bahay na pagkain. Masaya ako na malaman na ang mga dingding na minsan ay nasaksihan ang aking kalungkutan ay ngayon ay naglalaman ng kaligayahan ng iba. Ang aking mga kamay ay hindi na makapal mula sa desperadong pananahi para mabuhay. Ngayon, ginagamit ko ang mga ito upang haplusin ang pisngi ni Ricardo, upang magsulat ng mga liham sa mga babae ng aming foundation, upang magtanim ng mga bulaklak sa aming hardin. Ang aking mga mata ay hindi na umiiyak dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kaligayahan sa tuwing dinadala ako ni Ricardo ng kape sa kama o kumakanta sa akin ng mga awit mula sa aming kabataan. Kahapon, nagnegatibo 78 ako at nag-organisa si Ricardo ng isang surprise party sa hardin kasama ang lahat ng mga babae mula sa aming foundation. Kasama si Miguel at ang kanyang bagong kasintahan, isang simple, masipag na babae na tinatrato ako ng may tunay na paggalang, at kasama si Lita at iba pang mga kapitbahay na hindi kailanman inaasahan na makita akong nabubuhay bilang isang elegante at respetadong ginang. Nang hinipan ko ang mga kandila sa aking cake, gumawa ako ng isang napakasimpleng hiling na ang lahat ng mga babae na nakakaramdam na invisible, disposable, walang halaga ay makita ang sarili nilang Ricardo. Hindi kinakailangan na isang lalaki, kundi ang taong iyon, ang sitwasyon na iyon, ang pagkakataon na iyon ang nagpapaalala sa kanila ng kanilang halaga at nagpapanumbalik ng dignidad na hindi nila kailanman dapat nawala. Sa panahon ng party, lumapit sa akin ang isa sa mga babae mula sa aming foundation na umiiyak. Aling Julia, sabi niya, iniligtas mo ang buhay ko. Nang dumating ako dito 6 na buwan na ang nakalipas, naisip ko na wala na akong natitira pang iaalok sa mundo. Ngayon, alam ko na ang pinakamahusay na mga taon ng aking buhay ay maaaring nasa harap ko, hindi sa likuran. Ang mga salitang ito ay nagpaalala sa akin ng isang bagay na mahalaga. Minsan, kailangan nating maabot ang pinakababa upang mapagtanto natin na karapat-dapat tayong maging nasa itaas. Minsan, kailangan nating mawala ang lahat upang matuklasan natin na tayo ay mas mahalaga kaysa sa inakala natin. Minsan kailangan tayong tanggihan ng maling mga tao upang matagpuan ang tama. Kung may isang bagay na natutunan ko sa mga huling taon na ito, iyon ay, hinding-hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Hindi mahalaga kung gaano kakatanda, kung gaano karaming pagkakamali ang nagawa mo, kung gaano karaming tao ang nagparamdam sa iyo na walang halaga. Mayroon palaging pangalawang pagkakataon na naghihintay sa iyo sa kung saan. At sa iyo na nakarating sa dulo ng aking kwento, gusto kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, huwag mong hayaan ang sinuman na magparamdam sa iyo na ikaw ay disposable. Huwag mong isakripisyo ang iyong kaligayahan para sa mga taong hindi nagpapahalaga sa iyong mga sakripisyo. Huwag kang makontento sa mga mumo ng pag-ibig kapag nararapat sa iyo ang buong handaan. Masyadong maikli ang buhay upang mabuhay ng pakiramdam na maliit, invisible, walang halaga. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay maihalaga. Nararapat kang mahalin at igalang. At kung may sinuman ang hindi makakita niyan, kung gayon, hindi sila ang tamang tao na maging sa iyong buhay. Ngayon, tatapusin ko na ang pagsulat nito dahil naghihintay sa akin si Ricardo upang maglakad sa aming hardin, magkahawak kamay na parang dalawang teenager na nagmamahalan.
Sa edad na 78, sa wakas ay naintindihan ko na ang tunay na pag-ibig ay walang alam na edad at na ang kaligayahan ay palaging sulit hintayin. At ikaw, ano ang hinihintay mo upang angkinin ang buhay na nararapat sa iyo?